Sana ay bumisita tayo sa isang lugar dito sa Pinas kung saan buhay na buhay ang mga kultura at tradisyon ng mga kababayan nating Muslim, ang Muslim Center sa Quiapo. Narito ang kwento. Kung ang Binondo ay may Chinatown, sa Quiapo naman matatagpuan ang Muslim community. Dito makikita ang mga bagay na magpapatunay na malaki ang impluwensya ng Islam sa ating mga Pilipino. Pagpasok sa Muslim community, kapansing-pansin ng Golden Mosque, kung saan nagdarasal ang mga kapatid na Muslim. 5 beses sa isang araw kung sila ay nagdasal. Ang Fajr, Zuhur, Asir, Maghrib at Isha. Nakapalibot sa mosque ang mga tindahan ng mga tradisyonal na kasuotan ng Muslim pati na mga pangamuti sa bahay. Isa si Umayra Dyson na matagal nang nagninegosyo rito sa Quiapo. Itong kumbo, ginagamit siya ng mga babaeng Muslim para lumangit yung mga buhok nila. Ito namang damit, ito yung mga ginagamit ng mga Muslim na mahaba. Kasi yung iba, nakikita na yung mga tiyan nila, bawal sa Muslim yun. Mga baya, ginagamit din niya sa Saudi. Kahit dito, ginagamit din. Kung magsisimba ka, pwede mong gamitin para sa bahay. May bahay ka, bago tayo, ito ilalagay mo. Bukod dito, meron ding accessories na matatagpuan dito, gaya ng kupya, carpet na ginagamit sa pagdarasal, palamuti sa bahay, at Quran na Biblia ng Islam. Pagdating naman sa pagkain, kaliwat kanan ang halal food restaurants. Sa halagang 50 pesos hanggang 250 pesos, mabubusog ka na. Pero ingat lang kung hindi mahilig sa maanghang na pagkain, dahil halos lahat ng pagkain dito ay may lahok na curry, sili at luya. Meron din ditong patir, manok at kanin na binalot sa dahon ng saging, 20 pesos lang ang isa. Meron din sakurab, dinikdik na murang sibuyas at luya at sili. Ito ang pinagmamalaking atsara ng mga Muslim. Maraming dumarayo rito sa Quiapo Muslim community dahil one-stop shop ito at isa sa maraming buhay na showcases ng malalim na impluwensya ng Islam sa ating bansa. Alright, welcome back po. At kasama natin ngayon muli si Francis at siyempre si Barrett. At pag-usapan naman natin ngayon yung mga naging impluwensya sa iyo. Francis, ganyan na kinikwento mo sa amin yung pag-adjust mo sa kultura nila, ano, na para masanay ka, para madali ka makatrabaho. Pero ano yung naging impluwensya sa'yo na hanggang ngayon namimiss mo na? Kasi 2 years ka na nakabalik sa Pilipinas. Ano yung kulturang Middle East na namimiss mo ngayon? Well, ang talagang namimiss ko yung mga pagkain ng Saudi Arabia, yung kanilang kubus, Okay. yung kanilang, kubs, o kaya yung tamis, yung malaking bread na pinuputol-putol. Okay. Tapos yung sausawan lang, sausaw lang, Sarap pwede na. na. Tapos nakakamiss din yung way of life sa Saudi Arabia. Tapos yung mga kapag kayo lumalabas ng family, namimiss nyo na nandun kayo sa Saudi Arabia. So, ito yung kapag ngayong nandito na kami sa Pilipinas, parang hinahanap-hanap namin. Lalo na ngayon, Hajj ngayon, no? Even Adha on Monday. Napakasimple ng buhay sa Saudi Arabia. Lumabas ka lang with tea. Mahilig sila kasi sa chai. Yun ang talagang hindi ko makalimutan. Dito kasi sa Pilipinas, bibihira nagsiserve ng tea. Right. Doon kahit saan, kahit kailan, tsaa ang sinaserve nila. At yun ang At nakakamiss. may traffic ba doon? Ay, napakaluwag naman Luwag. ang daan. Ay, alam ko kung saan ka nakatira ngayon, medyo matraffic. Sobra. May ginagawang tulay sa malapit dyan. So, matraffic. Ayun. Masyadong matraffic. Pero itong si Francis, mga kapamilya, apparently, muntikan pala siyang mag-convert, inaral na niya ang Islam. Yes. Kasi kapag nasa Saudi Arabia ka, marami dyan ang nagpipreach tungkol sa Islam. At meron dyan mga school para sa mga Pilipinos. Nag-aral ako dyan at talagang sinubok kong alamin ang tungkol sa Islam. Napakaganda ng kanilang relihiyon. Talaga namang maiinganyo kang i-embrace ito. At saka peaceful ang Islam, ano? Yes, actually peace ang kanyang talagang one of the pillars. Sa situation ni Francis, is it common na ang mga Pinoy mag-effort to learn or even so much so convert to Islam? Common ba na rin yung mga Muslim brothers natin na parang maghikayat ba na Actually, I'm staying with a revert
family. Okay. Brother Ibra and wife Eva. Mhm. They had been 25 years in Saudi Arabia and 3 years in Dubai. Okay. They are very nice family. Okay. And they're formerly of a different religion. Christians. Christian sila. Yes. But kamusta yung proseso? Kamusta yung prosesong ganun na napapamahal sila sa, hindi lang sa kultura, maging all the way hanggang sa relihiyon? Gustong-gusto raw nila hanggang ngayon. They embraced it with open arms. Pero ikaw naman, Francis, meron ka bang kultura na sana gusto mong ma-apply dito sa atin? Nagustuhan mo about yung buhay ng mga Arabo? Buhay ng Arabo tapos dito sa atin. Kung pwede maitala dito. Oo, siguro kung i-apply yung kanilang laws sa Pilipinas, napakaganda kasi napaka-peaceful talaga sa Saudi Arabia. Alam mo yon, maiwan mo yung grocery mo sa isang lugar o anumang bagay, mababalikan mo siya. Naalala ko pa, ilang ulit ko rin nakakalimutan yung sasakyan kong bukas. Ang nawala lang cassette tape. Okay. Oo, kaya sabi ko, nakakatuwa sa bansang yan. Kaya nga kapag naiiwan ko yung susi ko by anumang dahilan, lagi ko naisip, ay, thanks God, I'm in Saudi Arabia. Lagi kong nasa isip yun. O, talagang, So, para sa iba na kinakatakutan nila na stricto daw ang Saudi Arabia, I guess dahil siguro pasaway sila sa rules. Pasaway, and Ayaw nilang sumusunod sa rules. Kaya takot sila sa stricto nag-implement na rules. oo, at saka isa pa yung binabanggit kanina tungkol dun sa pagko-convert. Actually, meron din tayong mga cases dyan, mga kababayan natin na nagko-convert sila dahil kapag Muslim, pwede ka mag-asawa ng 4 na asawa, alright? Kaya lang, sana hindi yun ang maging excuse. Sana hindi yun ang maging excuse dahil, siyempre, sa Islam, malaking bagay na kapag nag-asawa ka ng 4, equally mo dapat silang mabibigyan Matreat. ng ano. Emotionally and physically and lahat. Affect. How can you manage to maintain Medyo mahirap talaga. all feelings at the time? Kakapagod yun. Hindi mo alam kung sino papansinin mo, no? Pero gaano na po ba kalalim yung infusion po ng Middle East culture sa kaisipan at kaugaliang Pinoy? Malalim na, like what Francis was saying, tulad ng pag-uugali, no? Pag-uugali, and then food, and then the names alone. You can just observe na yung Christians have Muslim names, Omar, Ahmad, Abdul. That's right. So, isang influence pa yun ng Middle Eastern South. Going further into the future, no, sa dami na ng Pinoy sa Middle East, alam ko there's almost 2 million, parang ganun, ang huling count natin, to almost 20% of the whole OFW workforce. And yung efforts po na mas maintindihan at mapamahal yung mga kababayan natin sa South, ano pong sa tingin niyo po ba future ng relationship ng Pinoy at ng kultura ng Islam? Well, very good. The impact would be tremendous. I tell you, maganda. I mean, mas lalo tayong tutulungan ng Saudi Arabia especially kung hindi nag-war ang Iran and Iraq. All of them will help us. Kaya nga, I mean, the donations came pouring to the South kasi nga, yun na nga, they are assured na embrace nila yung Islam and then they obey their rules and regulations, which is very maluwang naman eh. Hindi nakakatakot. You just have to cleanse yourself. Yun lang You po. fight yourself. Kung ano mga gusto mo, wine, women, and erase. You can already embrace Islam. Alright. Well, Yan ang nagiging problema. Kasi yung mga kababayan natin is mahirap i-adjust agad sa gano'n. Pero sabi ko nga, unti-unti naman pwede mapag-aralan. yun. Oo. At makasanayan talaga. At makasanayan. At Right. magtatagal ka sa Saudi And you are Arabia. living proof. At least na mismo na ngayon. Alright? Yes, that's right. Francis, maraming salamat. Good to see you again. And bye. Thank you very much. Thank you. You're welcome. Thank you so much. Mga kaibigan, sa aming pagbabalik ay tututukan naman natin kung pati nga ba sa